Uy, narinig mo na ba? Yung may-ari ng tindahan na to, yumaman dahil sa instant noodles. Ginawa siyang Diyos ng mga mandirigma at bayani. Narinig ko rin, dati raw may pa-special menu siya. Napaupo niya sa banyo ang 50,000 sundalo ni Kao. Para siyang Diyos na bumaba sa lupa. Akala niyo siguro isa akong Diyos o santo. Pero ang hindi niyo alam, isa lang akong modernong taong pagod sa trabaho. Aksidenteng napunta sa panahon ng 3 kaharian. Tapos may nakatali pa akong unlimited instant noodle system. Isang tasang noodles, kapalit ay 1 ektarya. Kumain ka, bayad agad. Ano yung local air na sinasabi nyo? Akala nyo ba pawn shop to? Biglang pumasok ang mga tanod. Tinuro ako ng gobernador. Dahil sa'yo, bumagsak ang presyo ng bigas. Nangamote ang mga bukirin. Alam mo ba ang kasalanan mo? Anong kasalanan ko? Ikaw na may malaswang noodles. Lahat gustong sumubo. Wala nang gustong magtanim. Bagsak presyo ang bigas sa bayan. Lugi lahat ng negosyante. Wala nang may gusto sa lupa sa baryo. Halos pinabayaan na. Ginulo mo ang pundasyon ng bansa. Tapos magtatanong ka pa kung may kasalanan ka? Ay, Sanil. Gobernador Wang, bawal magsalita ng walang isip. Piliin ang salita mo. 50 sensilyo ang isang noodles ko. Walang panloloko. Presyo ay malinaw. Gusto ng lahat. Ibig sabihin masarap talaga. Patunay na magaling talaga ang noodles ko. Tungkol sa pagbagsak ng presyo ng bigas. Bukirin na pinabayaan. Problema niyo na iyan. Anong kinalaman ko dyan? Kasalanan ko bang masarap masyado noodles ko? Nangangatwiran ka pa. Hulihin siya. Isa lang akong chef ng modernong bayan. Hindi ako laban sa mga bayarang siga na to. Gobernador Wang, abuso to sa kapangyarihan. Dumating ka sa lugar ko. Kung ikaw ay dragon, kailangan mong magpakumbaba. Kung ikaw ay tigre, kailangan mong humiga. Ibigay mo ba ang recipe ng noodles, o hindi? Pwe, gusto mo recipe? Sa susunod na buhay mo na lang. CJ, ayaw mo sa pakiusap. Ipapatikim ko ang parusa. Dalhin siya sa piitan, parusahan. Tingnan ko lang kung mas matigas ka pa sa parusa ko, o mas matigas ang gamit ko. Gobernador Wang, hintayin mo lang. Ngayon kinulong mo ako. Bukas luluhod ka. Susuyo ka para palayain ako. Ipasok na siya. Ikaw. Ano na ngayon? Kailangan kong makatakas dito. Huwag kang matakot, host. Laging nandyan ang instant noodles. System, bigyan mo ako. 1 kahon ng beef-flavored noodles. At 10 pirasong hotdog. 2 pirasong itlog na nilaga. Sorry, host. Maaari lang magbigay ng lutong noodles ang system. Hindi kayang magbigay ng raw ingredients. Sige, 1 bowl lang kahit paano. Mamamatay na ako sa gutom. CJ, host. Kailangan kong mag-isip ng paraan laban kay Gobernador Wang. Bibigyan ka ni Gobernador ng huling tsansa. Ibigay mo ang recipe para di ka mapahirapan. Walang recipe. Buhay ko lang ang meron ako. Patay gutom ka. Aalis ako. Chen Feng, naubos na pasensya ko. Ibigay mo ang recipe. Mukhang desperado ka sa pera, Gobernador Wang. Alam mong labag sa batas yan. Pinipilit mong aminin ko. Pawang kalokohan. Parusahan siya. Sasagot ka na ba o hindi? Sasagot ka ba o hindi? Hindi, sige nga patayin mo ako. Tama na. Ibalik siya sa selda. Gutiin siya ng 3 araw. Walang tubig. Tingnan ko gaano katatagal. Host, kailangan mo ba ng gamutan? May libreng basic healing ang system ko. Maaaring gumastos ng puntos para gumaling. Saan ako kukuha ng puntos? Makakakuha ka ng 1 point tuwing may maibibenta kang noodles. Sa bawat mangkok ng noodles, 1 point din. Ngayon meron kang 1,352 points. Gamutin mo agad ako. 100 points lang ang basic healing. I confirm. System. 1 mangkok ng seafood noodles. Kopya, host. Nabigo ang plano ni Gobernador Wang. Hindi niya alam, mas komportable pa ako sa kulungan kaysa sa kanya. Uy, 2 araw pa lang ang nakalipas. Akala ni Gobernador, mamamatay na ako. Pumunta pa siya mismo sa piitan. Nakita niya akong buhay na buhay, at parang tumaba pa ako. Muntik na siyang mabigla. Ikaw, paano mo nagawa yan? Salamat sa iyo, Gobernador. Komportable pa buhay ko rito. Ayos. Sige, ayos. Chen Feng, ang tapang ng bibig mo ha. Tingnan natin, kaya mo bang mapanood na may ibang mamatay para sa'yo? Naalala mo yung si Lolo Liu sa silangan ng bayan? Anong gusto mong sabihin?
Hehe, muntik na mamatay sa gutom ang anak niya noong isang araw. Nailigtas siya dahil sa noodles mong iyon. Malaki ang pasasalamat ng pamilya sa'yo. Kahapon pa sila nag-ipon para tubusin ka. Paano kung kasuhan ko sila ng pakikipagsabuatan sa'yo? At ipakulong ang buong pamilya? Tapos sa harap mo pa sila. Papatayin, anong gagawin mo, Gobernador Huang? Huwag mo idamay pamilya ko. Ako na lang harapin mo. Hahaha, natakot ka na ngayon, ano? May isang araw kang mag-isip. Bukas, gusto ko ang result. Kung hindi, si Pamilya Liu ang kawawa. Ang gusto ko, lakas na nakamamatay. Hindi lutong instant noodles. Wasak na wasak katawan ko. Pero di ko man lang naramdaman ang sakit. Boss, malaking problema. Sa labas ng syudad, may paparating na hukbo. Ang pinuno raw nila, nagpakilala pa. Ako raw si Zhao Zilong ng Changshan. Bakit nandito si General Zhao? Bilisan. Sa bayan niyo akong sumalubong. Si Zhao ay pangunahing general ni Liu Bei. Sikat siya sa kabutihan. Kung magagawan ko lang siya ng paraan na malaman ang sitwasyon ko, baka may pag-asa pa ako. Pero bilang bilanggo, paano ako makakalapit sa kanya? Nang halos sumuko na ako. May narinig akong yabag sa kulungan. Ganda ng forma at looks. Sino pa ba kundi si Zhao? Oy, General Zhao, ang dumi at baho dito. Sir, may ranggo ka pa naman. Hindi mo na kailangang pumunta dito. Ikaw si Chen Feng, ano? Narinig kong may kakaiba kang paraan gumawa ng pagkain. Huwag kang maniwala dyan, General Zhao. Walang kwenta yan. Di kita tinatanong. Wala akong mahika. Pero may paraan ako para magluto ng masarap at madaling pagkain. Instant noodles ang tawag ko dito. Yun ang tawag ko, sabi ni Gobernador Wang. Dahil dyan, bumaba presyo ng bigas. Nangamote ng mga bukid. Totoo ba yan? Kung totoo, alam mo bang kasalanan mo? General, paano kung may mas masarap pa sa kanin? At mas convenient pa sa army rations? Ang mga sundalo pwede kumain kahit kailan. May mainit na pagkain sa lahat ng oras. Mas lalakas ang kanilang loob. Mas tatapang sa labanan. Kasalanan ba ng nag-imbento ng pagkain na yon? Totoo ba ang sinasabi mo? Ay, Sangil. Malalaman natin. Subukan natin. Basta maprotektahan mo ang buhay ko, General. Handa akong ialay ito para sa lahat ng gutom na bayani. Ibibigay ko ang bagay na ito. General, wag po. Ang taong ito ay magaling magsalita. Malinaw na nais kang linlangin. Kung totoong may ganitong mahiwagang bagay siya, bakit hindi niya agad ibinigay sa hukuman? Bakit nagtitinda pa siya dito? Dahil hindi ako naniniwala sa hukuman. Lalo na sa mga kagaya ni Ginoong Wang. Kayong mga opisyal ng pamahalaan. Kung ibibigay ko sa iyo ang resipe, ano sa tingin mo ang mangyayari? Gagamitin mong pagkakitaan ang instant noodles na ito. Magiging sobrang mahal nito. Ang mga ordinaryong tao't sundalo. Hindi man lang makakamoy niyan, at akong lumikha nito. Mamamatay kinabukasan matapos kong ibigay ang resipe. Tama ba ako? Ginoong Wang. Ikaw, nilalapastangan mo ako. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Patunayan mong totoo ang sinasabi mo. Kung kaya mong lutuin ang noodles sa harap ko, at talagang kasing galing ng sinabi mo, ako na ang bahala sa kaso mo. Ginoong Wang, paumanhin, pakibukas ang pinto. Gagawa na ako ng magic. Sistema, bigyan mo ako ng pinaka-premium. Super upgrade na malasang beef noodles. Malapot ang sabaw, malaki ang karne, marami ang noodles. Gusto kong maranasan itong gwapong general ng Three Kingdoms. Ang gulat ng siyensya at lihim na kakayahan. Lahat ay napanganga. Kasama si Zhao Si. Totoo ang salamang ka. General Zhao, tikman nyo. General, ano po ang masasabi niyo dito? Totoong mahiwaga ito. Madali at mabilis, masarap at pagkatapos kumain, punong-puno ako ng lakas. General, huwag kayong paloko. Siguradong may daya yan. Mahiwagang salamang kayan. Nan, tumahimik ka. Totoo man o hindi, ako ang maghusga. Ginoong Chen, sorry kung may nagawang mali sa'yo kanina. Alam ko na ngayon. Ang hepe ng bayan na ito ay corrupt at walang pakialam sa buhay ng tao. Iulat ko ito sa aking Panginoon. Ibibigay ko ang hustisya sa'yo. Salamat, General Zhao. Pero ang isang hepe lang ay hindi sapat para matiyak ang kaligtasan ko. Gusto ko ng mas malaking kasunduan sa iyo, General. O, sabihin mo. Maaari akong magbigay sa inyong Panginoon ng walang katapusang instant noodles. Pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Gusto ko na ikaw at ang iyong among pinaglilingkuran ang magprotekta sa akin ng buo. At ituring akong FA at ang lahat ng produksyon at bentahan ng noodles na ito. Ako lang ang dapat mamahala. Kayo ay magiging customer at tagapagtanggol ko lang. Pagkasabi niya niyan, tahimik ang lahat. Sobrang mayabang. General Zhao, pakinggan mo siya, anong klaseng salita yan? Hindi kanya, pati si Uncle Liu, nirespeto. Isa siyang traidor na gustong gamitin ang hukbo bilang lakas. Patayin siya. Patayin na yan.
Hahaha. Hindi ko matatanggap ang hiling mo. Hahaha. Narinig mo ba? Hindi papayag si General Zhao. Patay ka na. Gusto mong tratuhin kang espesyal. Babantayan ka namin. Walang problema dyan. Pero ikaw lang ang magpapatakbo ng paggawa at pagbenta ng instant noodles. Hindi pwede yan. Mahalaga masyado to. Kung sa iyo lang nakasalalay, delikado iyon. Paano kung gusto mong magdamot o mapilitan ka ng kalaban? Pigilan ang supply. E di magsusuko na lang ang mga sundalo ko. Kaya ang recipe kailangan mong ibigay. Ang boss ko mismo ang mamamahala dyan. Para sure na sure. Hahaha. Kung sabihin ko walang recipe nito, General, o kaya ako lang pwedeng gumawa ng noodles na to. Kahit ibigay ko sa inyo, hindi nyo rin magagawa. Ano ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, nilikha ko lang tong noodles. Katulad noong una, isang isip lang, biglang meron na agad. Walang mga sangkap, walang proseso, at wala ding recipe. Bahala kang maniwala o hindi, hindi pa rin kita lubos mapaniwalaan. Pero bibigyan kita ng pagkakataon para patunayan mong tapat ka. Ang tropa ko nakakamp sa Ksini ngayon. Medyo kapos sa pagkain. Kung kaya mong, magpakain ng noodles para sa 3,000 tropa kada araw sa loob ng isang buwan. At siguraduhin na ikaw lang makakagawa nun. Isasuggest kita sa boss ko. Gagawin kitang official chef ng army. Sahod pang hari, may sariling tanod para sa iyo. Mula ngayon, bahagi ka na ng kampo ni Liu Bei. Ligtas ka hanggat ligtas kami. Niel. Ayos, usapan na. Pero may kondisyon din ako. Dapat ibigay ninyo sa akin si Mayor Wang. Pwede, kurakot naman talaga siya. Dapat nga talagang parusahan. Ikaw na bahala sa kanya. Chen Lolo. Hindi. Lolo Chen, patawarin mo ko. Hindi ko alam na malaki kang tao. Hindi ko na ulitin. Patawarin kita. Nung hinagupit mo ko ng latigo, naisip mo bang magpatawad? Banta mo pa buhay ng pamilya Liu. Inisip mo ba silang patawarin? Hindi kita papatayin. Kung papatayin kita, parang napakadali pa niyan sa iyo. General, pwede bang pahiramin mo ko ng 100 sundalo? Igatong yan sa harap ng munisipyo. Gusto kong makita niyang aasenso ako habang buhay siya. Makita niyang yung kinamumuhian niyang tao, ay mararating ang tagumpay na hindi niya maaabot. Gusto kong lamunin siya ng pagsisisi at selos, hanggang mabulok siya. Niel. Yuha, bitawan niyo ko, bitawan ako, Ay, hindi ba si Mayor Wang yan? Ba't nakatali siya dyan? Hindi mo ba nakita yung karatula? Ang dami niya palang kasalanan. Tamang-tama lang. Kinamkam niya yung lupa namin. Pinahirapan niya pa kapatid ko sa kulungan. Doon namatay si Utol. Ginoong Chen. Mas malupit pa to kaysa sa pagpatay. Patay tapos na agad. Gusto kong masira siya at mapahiya. Pag-uusapan hanggat buhay siya. Sinamahan ko ang army ni Zhao si papuntang Sinye. Please, at unang beses kong nakita si uncle ng Han Dynasty. Boss, ito si Chen Feng. Pagkabahagi ni Zhao si kay Liu Bei tungkol sa talento ko. Nagulat talaga siya. Ha? Oy! Sa tulong ni Sir, parang biniyayaan tayo ng langit. Kuya, ito ba yung sinasabi mong magaling? Siya nga, nag-demo ako agad ng instant magic. Tingnan nyo, ito yung sinasabi kong kayamanan. Sa loob ng kampo, isang isip lang, biglang umusbong ang daan-daang bowls ng mainit na noodles. Umamoy sa buong kampo. Nagulat sina Liu Bei, Guan Yu at Zhang Fei. Si Guan Yu, napatingin na lang, manipis ang mata. Napaka-amazed nila. Ha! Ha! Grebe, ay grebe. Anong klaseng power to? Ang bango, parang langit. Mas masarap pa kaysa luto ng asawa ko. Super sarap. Dahil sa endorsement ng 3 big boss, kumalat agad ang noodle sa army ni Liu Bei. First time ng sundalo, grabe ang saya nila. Parang baliw ang lahat, biglang taas ng morale. Pagkalipas ng kalahating buwan, nakatakas si Mayor Wang. Pinatakas siya ng tauhan niya sa dilim. Nalaman ni Zhao Si, nagpadala agad siya ng tao para humabol. Pero wala nang bakas. Sir, huwag kang mag-alala. Wala siyang laban dito. Pero may masama akong kutob. At tama nga, ilang araw lang. May isa pang masamang balita. Ang mga espiya ni Cao Cao ay nagbalik ng ulat. Tumakas si Administrator Wang papuntang Sudu. Ibinunyag niya ang aking sikreto.
Gawin ang lahat para mahuli si Chen Feng ng buhay. Ay! Esan! Kuya, bakit ka natatakot? Kung darating si Cao Cao, papatayin ko siya ng sibat. Ginoong Chen, nagsimula ito dahil sa iyo. Ngayon nadamay ka pa. Ha! May bigat ako sa dibdib. Huwag kang mag-alala, Panginoon. Si Ginoong Wang ay talagang ako ang pinuntirya. Ako ang nakadamay sa inyo, Panginoon. Siya si Zhuge Liang. Siya ang pinakamalaking biyaya ko. Hindi panahon para sisihin ngayon. Kailangan nating mag-isip ng solusyon. Sa sandaling ito, nakapikit siya, parang nag-iisip ng plano. Panginoon, mga general, huwag kayong mag-alala. May naisip na akong plano. Esan? Gusto ni Cao Cao si Ginoo. Ang focus niya ay nasa pagkain at supplies. Kung gusto niya, ibigay natin ang pagkakataon. Bigyan natin siya ng tsansa. Ginoo, bukod sa lasa, may iba pa bang pagbabago sa instant noodles mo? Mayroon pa ba itong ibang pagkakaiba? Nakuha ko agad ang ibig sabihin ni Zhuge Liang. Siyempre meron, kung gugustuhin ko. Maaaring maging kahit anong anyo ang noodles. Halimbawa, sobrang anghang. O kaya nakakadyarheya pag kinain. Na-detect ng system ang panganib. Sinusuri na ang risk analysis. Tapos na ang pagsusuri, pwedeng ibigay. Pero sarili mong responsibilidad kung ano mang mangyari. Di ko na lang pinansin ang huling sinabi. Galing. Kung ganoon, mapapahuli natin siya sa bitag. Siguradong siksiyahaw dun ang ipinadala ni Cao Cao. Matapang ang taong ito, ngunit mabilis mainit ang ulo. Enye. Madaling mahulog sa plano. Panginoon, magkunwari kayong nag-aalala. Isara ang mga pinto ng lungsod. Si Ginoong Chen ang harapin siya. Tuksohin siyang umatras. Palipatin siya sa loob ng bowang po. Hintayin hanggang gabi. Ako na ang bahala sa susunod. Unang gumamit ng konting sundalo para manggulo. Para mapagod sila kakahabol. Pagpagod ng mga tao at kabayo nila, doon lalabas ang mahiwagang bagay ni Ginoo. Ilang araw ang lumipas. Pinamunuan ni Xiahao dun ang 50,000 sundalo sa Xinye. Nagkunwaring natakot si Liu Bei. Isinara ang lungsod, di lumabas. General Xiahao, matagal ko nang naririnig ang pangalan niyo. Hindi na kailangang makipaglaban pa. Gusto ako ni Prime Minister Cao. Pupunta ako. Pero may utang na loob ako kay Uncle Liu. Hindi ko siya pwedeng iwan. Mas mabuti pang umatras kayo ng 30. Ako mismo magdadala ng regalo. Yung mahiwagang bagay, ayos ba yun? Hahaha, sige. Kasunduan na. Kapag niloko mo ako, wasakin ko ang siye. Umatras ang hukbo ni Cao ng 30. Nagtayo sila ng kampo sa bowang po. Kinagabihan. Dinala ko ang isang food box sa kampo ni Cao Cao. Chen Feng, nakuha rin kita. General, andito na ako. Ikaw ba si Chen Feng? Dinala mo ba ang mahiwagang bagay? Espesyal para kay General at Prime Minister. Pinaghandaan ko ng Dragon Phoenix Supreme Noodles. Lahat ng General ni Cao ay dumukwang. Lumanghap sila ng amoy. Si Administrator Wang din, nilulunok ang laway niya. Mauna ka nang kumain. Hihi. Ah. Masarap. Talagang mahiwaga ito. Pagkatapos kumain ni Xiahao dun, mag-uutos na sanang ipatali ako. Biglang nag-iba ang mukha niya. Ang tiyan ko. Hindi ko na kaya. Nasaan ang palikuran? Nakalimutan kong sabihin. Malakas ang epekto ng Dragon Phoenix Noodles na ito. Tinatawag itong burst menu. Sugod. Si Zhao Si ay sumalakay mula sa magkabilang gilid sa kampo ni Cao. Magulo na parang lugaw ang kampo ng mga Cao. Si Xiahao dun ay hawak ang tiyan at halos di na makatayo. Nabiktima tayo ng patibong. Bilisan. Hulihin siya. Samantala, umatras ako sa gitna ng kaguluhan.
Naunang dumating si Zhaozi. Hinila niya ako paakyat sa kabayo. Nakatakas kami mula sa digmaan. Kitang-kita si Xiahao Dun at Wang Xianling na inaalalayan ng mga sundalo. Nagmadali silang tumakbo papuntang palikuran, mukhang kawawa. Malaking tagumpay sa buwang po. Lalong lumakas ang reputasyon ng hukbo ni Liu Bei. Itinalaga akong puno ng hukbong panggalang. Ang posisyon ko ay sunod kay Zhu Liang. Pero kahit gusto ng puno na tumahimik, may bagyong dumarating. Kumalat na rin ang pangalan ko sa buong bansa. Hindi lang si Cao Cao ang nakabantay sa akin. Nagpadala rin si Sun Quan ng tao mula sa Jiangdong. Si Lu Su ang ipinadala. Hindi siya kasing lupit ni Cao Cao. Nagpadala siya ng mabuting hangarin at alok na kasal mula kay Sun Quan. Sabi ni Lu Su, tagal na nang humahanga sa inyo ang aming pinuno. Sinabi ng pinuno na bihira ang talino nyo at dapat mapangasawa ang natatanging babae sa mundo. May isang kapatid na babae ang aming pinuno. Ang pangalan niya ay Shang Xiang. 8 taon gulang siya, nasa tamang gulang na, mahusay sa pag-aaral at pakikidigma. Bituin ng Jiangdong siya. Gusto ni Sun Quan na ipaasawa ang kapatid niya sa inyo. Ano po ang inyong pasya? Alam ko gusto ni Sun Quan na gamitin ang kasal na ito para itali ako sa Jiangdong. O baka gusto niya akong dayain papunta roon. Pagkatapos, pipigilan na nila akong makalabas. Gawin akong parang instant noodles lang. Mas tuso pa siya kaysa kay Cao Cao. Ginoong Lu Su. Si Miss Sun ay isang tunay na prinsesa. Ako, si Chen Feng, ay isang ordinaryong tao lang. Wala akong sapat na halaga, hindi ko magawang tanggapin. Ay naku, Ginoong Chen, huwag kayong maging mababa sa sarili. Sa galing ninyo, maari nga kayong maging tagapayo o gobernador. Walang dahilan para tanggihan. Tunay na tapat si Sun Quan. Gustong makipag-alyansa sa inyo. Pag napunta kayo sa Jiangdong, trato sa inyo ay pang-estado. Kayamanan at karangyaan, sobra-sobra. Salamat sa mabuting hangarin, General Sun. Pero sinamahan ko na si Lord Liu. Sumumpa akong tutulungan ang Han. Wala talaga akong balak. Lipat sa iba. Ayos lang, kung di matuloy ang kasal, okay pa rin ang pakikisama. Kung di matuloy ang kasal, pwede pa ang negosyo. Balita ko napakahusay daw ng iyong instant noodles. Sa Jiangdong, palaging nasa bangka ang aming hukbo. Mahirap magluto ng apoy. Pwede bang bumili ng kaunting instant noodles para mapagaan ang hirap ng mga sundalo ko? Maaari nating pag-usapan ang presyo. Nagkatinginan kami ni Zhu Liang. Umiling siya ng bahagya sa akin. Ginoong Lu Su, patawad talaga. Hindi sa ayaw kong magbenta. Kulang lang talaga ang produksyon ng instant noodles. Yung nalilikha ko kada araw, sakto lang sa kain ng aming hukbo. Talaga pong wala akong mayambag. Wala talaga akong lusot dito. Totoo yan. Kung ganun, huwag na kitang abalahin. Hanggang sa muli, Ginoong Chen. Sir, si Sun Quan ay matalino at magaling. Pero inggitin din ang puso niya. Ngayong tinanggihan siya, tiyak na magtatampo siya. Dapat tayong mag-ingat sa hinaharap. Dinagdagan ng Jiangdong ang sundalo sa tabi ng Yangtze sa iba't ibang dahilan. Sinara ang daanan ng tubig. Naging dahilan ito para mabaon sa depensa ang grupo ni Liu Bei. Naging mas mabigat ang pakiramdam sa kampo. Isang araw, may bago akong kinukutikot mula sa bagong bukas na sistema. Customized na lasa. Pwede na akong gumawa ng anumang lasa ng instant noodles. Sir, pahingi naman ng makakain. Magbigay kayo kahit konti lang. 3 araw na akong hindi kumakain. Anong nangyari? Tagapayo, yan ay isang namamalasakit na galing sa Jiangxia. May baha daw dun kamakailan. Maraming tao ang walang makain. Huwag kayong mag-alala, kababayan. May makakain ako rito. Pagkatapos niyang kumain, tinanong ko ang sitwasyon sa Jiangxia. Dahil pala sa ulan ngayong taon, napuno ang ilog. Si Liu Biao, gobernador ng Jingzhou, matanda na at di na alerto. Karamihan ng mga opisyal ay abala lang sa sariling bulsa. Tamad at sugarol lang sila. Di talaga sila kumikilos. Kaya napinsala ng baha ang mga palayan sa Jiangxia at iba pang lugar. Nagkawatak-watak ang mga tao. At pinigilan ni Sun Quan ang pagdala ng tulong. Lalo silang naghigpit sa papasok na supply. Pagkarinig ko sa kwento ng mga tao, nagka-ideya bigla ako. Panginoon, tagapayo. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon natin para pasukin ang Jingzhou. Sir, alam ko rin yan. Pero mabigat ang depensa ni Liu Biao sa Jingzhou. May Sun Quan pa sa tabi. Paano tayo makakapasok? Di pwedeng pilitin. Paano kung magpapanggap tayong tutulong sa sakuna? Sabihin natin na si Uncle ay mabuti. Hindi matiis makita ang kalagayan ng mga tao sa Jingzhou. Magboluntaryong humingi ng pahintulot kay Liu Biao na magsagawa ng pagtulong. Walang dahilan si Liu Biao para tumutol, galing. Pagtulong sa pangalan, pero pigil talaga ang layunin. Kaso, tayo rin mismo kulang ang supply. Wala tayong sobrang bigas para magdonasyon. Nakalimutan mo, Panginoon. May instant noodles tayo. Hahaha, ba't ko nga ba nakalimutan yun? Habang kasama natin si Sir, aabot ang pagkain ng hukbo natin. Ayan na ang plano. Nagpadala agad ng liham si Liu Bei kay Liu Biao. Tuwang-tuwa si Liu Biao nang matanggap ang liham. Agad pinabuksan ang mga tarangkahan. Nakarating din kay Sun Quan ang balita. Pero hindi siya naglakas loob na pigilan. Wala siyang nagawa. Napalood lang niya kaming pumasok sa Jingzhou.
Pero hindi naging madali ang lahat. Pinahirapan kami ng pamangkin ni Kai Mao na bantay sa gate. Gusto nilang angkinin ang aming pagkain na para sa relief. Isang plano lang ni Zhuge Liang. Nahuli agad yung loko kay Liu Biao, lumabas ang kasakiman. Tinanggal sa pwesto at iniimbestigahan. Mas malala pa ang nakita kong eksena kaysa sa inisip ko. Saan-saan may mga biktima ng sakuna. Nang makita nila ang aming hukbo, puno ng takot at pagduda ang tingin nila. Nagpakulo kami ng noodles. At inabot namin sa kanila ang mainit na sabaw. Napakaraming tao ang lumuhod sa lupa. Nagmano at nagpasalamat sa amin. Tapos, inalam ko ang sitwasyon sa lugar. Naglunsad ako ng noodles na akma sa kanilang pangangailangan. Sa loob lang ng kalahating buwan, napanalo namin ang puso ng buong bayan ng Jingzhou. Pagkamatay ni Liu Biao, ang pangalawang anak niyang si Liu Kong, umiiyak na binigay ang selyo kay Panginoon. Galit na galit si Cao Cao, muntik masuka. Si Sun Quan nagraragasa at nagdadala ng dibdib. Pero mali ang timing nila. Sa sistemang meron ako, hindi na ako yung maliit na karakter na kailangang mag-survive sa gilid. Sinimulan ko ng umatake. Ginamit ang instant noodles. Itinatag ko ang intelligence network at business chain na sumasaklaw sa buong Central Plains. Patuloy na pumapasok ang impormasyon sa akin. Gamit pa ang instant noodles. Maraming malalakas na sundalo na dating hindi nasa kampo ni Liu Bei na ipasama ko. Si Masumulak si Liang, matapang at walang kapantay. Pero palaging talo kay Cao Cao. Logistics ang malaking problema. Nagpadala ako ng isa zero truck na super spicy beef noodles. Nagulat si Masu after kumain. Pero tunay na nagpa-impress sa kanya. Yung mensahe na ipinahatid ko, ang tapang mo, General. Walang kapantay sa buong mundo. Kapag walang problema sa supply, sino ang makakalaban sa Panginoon? Si Liu Bei handang makisama sa General para bumuo ng mundo na lahat may noodle. Walang hirap at lahat ay masaya. Nag-isip ng matagal si Maki. Nagpa siya sa huli na sumama. Habang nabubuhay ang lalaki, hindi kailangan ng titulo, basta masaya lang. Yung mundo na binanggit mo, handa akong ipaglaban hanggang kamatayan. Si Zhang Xiu sa One City. May top strategist na si Jiaxu. Wala akong ginawa, pinapahintulutan lang yung amoy ng noodles. Lumipad sa One City bawat araw. Pagkalipas ng kalahating buwan, lumabas si Jiaxu sa lungsod. Sinundan ang amoy, hindi dahil sa gutom. Ang kakayahan mo, sir, kayang payapain ang bansa. Ang pagkatao mo, mas magaling pa sa Cao Cao. Handa si Jia na maglingkod sa'yo. Gusto lang masaksihan ang tunay na panahon ng kapayapaan. Pati si Lu Feng na walang kapantay, hindi ko rin pinalampas. Sa taas ng White Gate Tower, dapat siya mamamatay kay Cao Cao. Nagpadala ako ng tauhan ng maaga. Sa kulungan, binigyan siya ng isang bowl ng Three Heroes Battle Lu Feng Supreme Luxury Noodles. Hindi pa ako nakakain ng ganitong sarap. Kung mabubuhay, handa akong maglingkod kay Ginoong Chen. Plano ni Cao Cao na patayin siya. Pero ang mensaheng pinadala ko ay nagpaisip kay Chancellor. Kung patayin si Lu Feng, isa lang ang mawala. Pero kung palayain siya at ipahamak si Chen, hindi ba mas maganda? Na-realize ni Cao Cao na tama nga, kaya pinalaya si Lu Feng. Sumama siya sa akin pagkatapos, gamit ang noodle tactic ko. Nagpadating ang mga hero ng buong bansa. Lumaki ng mabilis ang puwersa ni Liu Bei. Sa huli naganap ang malaking labanan sa Red Cliffs. Hindi. Dapat tawagin itong Noodle War. Nagtipon si Cao Cao ng 800,000 troops. Kami, 100,000 lang. Akala ng lahat talo kami. Pero hindi nila alam. May ultimate weapon akong inihanda para sa giyera. Sa tabi ng laban, umuulan ng hangin sa timog silangan. Si Zhuge Liang ang unang sumindi ng fireboat. Pero noodles ang laman, hindi sulfur straw. Super spicy instant noodles ang ginamit ko. Pagpasok ng fireboat sa camp ni Cao Cao, maraming sealed noodle barrels. Sumabog dahil sa init. Maraming sundalo ng Cao Cao. Naluha at napasmoke dahil sa anghang. Puno ng sipon at luha ang mukha. Walang nagawa sa labanan. Buong ilog Yangtze. Puno ng amoy ng hotpot base ng noodles na nakakabigla. Talo si Cao Cao. Tumakas siya kasama ng natirang sundalo. Sa Huarong Road, nasalubong niya si Guan Er. Binigyan ko ng maaga si Guan Er ng mabigat ang noodles na may friendship. Ergong, ang masarap na bowl na ito. Representasyon ng lahat ng kasaysayan natin at kay Cao Cao. Matapos kainin, tapusin na ang lahat. At patayin siya. Tahimik na kinain ni Guan Er ang noodles. Kinuha ang kanyang espada. Nagulat si Cao Cao na wala ang kulay sa mukha, Yun Chang. Nagkasama tayo. Dahil sa dating samahan, biglang bumukas ang mata ni Guan Er. Walang pag-aalinlangan sa mata. Matibay ang determinasyon. Cao Cao. Ang utang mo ay nabayaran sa noodles. Pero utang sa bayan, hindi pa. Hindi ka pa nagbabayad. Dahan-dahan na sinara ni Guan Er ang espada. Itinuro sa lupa, mananatiling matatag, masyadong mura ang kamatayan para sa'yo. Order ni Feng Yi na military advisor. Kailangang buhay ka. Kailangang makita mong yung hindi mo pa nakikitang masaganang mundo kung paano ito nabuo. Sumama ka, magpaliwanag sa bayan. Balita bumalik sa kampo ni Liu Bei. Nagdiwang ang buong Jingzhou. Di mapigilan ang tuwa ni Liu Bei. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Pinagpagpag ito. Ginoo, ikaw ang kilin ng Han. Ang swerte ng bansa, si Zhuge Liang sa tabi, ibinaba ang kanyang iconic feather fan. Malalim na yumuko sa akin. Akala ko matalino na ako. Ngayon ko lang na-realize may mas magaling pa. Patuloy lang akong umiti politely at mysteriously. Dinala si Cao Cao pabalik sa Jingzhou. Binigyan ko siya ng luxury room. Tatanghalian at hapunan 3 beses araw-araw. Simpleng wheat cake at tubig lang ang pagkain ni Cao Cao. Sa labas ng bintana ng kulungan niya, itinatag ko ang military advisor kitchen.
Amoy ng pagkain ng eksakto sa oras. Diretso sa ilong niya. Ito ang aking personalized fragrant noodle torture para sa kanya. Ito ang tinatawag kong noodle aroma torture. Report, military advisor. Umiiyak si Cao Cao. Yakap niya ang rehas, umiiyak at sumisigaw. Aminado siyang nagkamali, hindi niya dapat minamali ang isang chef. Handa siyang ibigay lahat ng Zhou County. Kapalit ng isang bowl ng noodles mo. Ha ha ha, ito ang chance natin para sakupin ang buong bansa. Mapa ng grupo ni Liu Bei, lumaki ng hindi kapani-paniwala. May masaya, may malungkot. Jiandong, lungsod ng Jianye. Narinig ni Sun Quan at Zuyu na nahuli si Cao Cao. Si Liu Bei nakapasok na sa hilaga. Galit na itinapon ang baso sa lupa. Nagplano silang mag-usap. Nagsimula ang malaking fake noodle project. Naging lihim sa Jiandong. Ang balitang ito ay agad na ipinadala sa akin sa pamamagitan ng aking network ng impormasyon. Napunta ito diretso sa aking mesa. Sa ngayon, nakaupo ako sa likod ng hardin ng opisina ng gobernador ng Jingzhou. Relax lang akong nag-enjoy sa bagong dessert, Yang Ziganlu, mula sa system. Nakaupo si Zhu Liang sa harap ko. Binabasa niya ang lihim na balita. Nakakunot ang kanyang noo. Sir, si Zuyu ay may mataas na ambisyon at pride. Magaling pa siya sa naval battle. Kung gusto talaga niyang maging kalaban natin, dapat tayong mag-ingat. Bakit natin siya kailangang bantayan? Hayaan mo siyang magpakasawa. Wala siyang core technology. Lesiu. Pinakamataas, makagawa lang siya ng basic noodle dough. Kalma lang, sa mundo, ang gumagaya ay hindi malalampasan ang orihinal. Bukod pa dyan, nalulungkot ako na wala akong dahilan para pumunta sa Jiangdong. Gawa ng kanilang gulo, nagbigay sila ng chance sa akin para magbigay ng technical guidance. Sir, wag niyo pong gawin yan. Ngayon, tinitingnan tayo ni Sun Quan at Zuyu bilang mga kaaway. Kung pupunta kayo sa Jiangdong, parang sinadyang magpaipit. Dapat mas malawak ang pag-iisip. Sino bang nagsabing pupunta ako sa panganib? Pupunta lang ako mag-obserba ng market, mag-expand ng business. Tumayo ako, nag-unat ng katawan, tumingin sa silangan ng langit. Nagdesisyon ako, agad na pupunta ng Jiangdong. Hindi lang pupunta, lakas-lakas pa. Gusto kong malaman ng lahat ng tao sa Jiangdong na dumating ang ama ng instant noodles. At syempre, para kay Zuyu, na mataas ang tingin sa sarili, magbibigay ako ng isang unforgettable na regalo. Ang biyahe ko sa Jiangdong, super grand. Si Liu Bei halos ilabas ang buong Jingzhou para suportahan ako, para palakasin ang aking presence. Sir, sobrang delikado ang trip na ito. Bakit kailangan pang magpakasikat? Hindi mo naiintindihan. Sa harap ng bully, dapat mas matapang ka. Sa harap ng pakul, dapat mas bongga ka pa. Gusto kong malaman ni Sun Quan at Zuyu. Sa mundo ng instant noodles, hindi ako pumunta para makipagnegosasyon. Lesiu, ako ang magtatakda ng rules. Sir, relax lang. Hanggat andito ako, walang makakagalaw sa'yo. Pagkalipas ng 3 araw, isang uniki na fleet ang umalis mula Jingzhou. Unang dumaan sa ilog. Ang flagship ay tinawag na Paumian. Sa bawat dadaanan ng fleet, lahat ng tao sa pampang tumingin lang, nag-usap-usap. Kalat ang balita sa 2 baybayin. Ako ay pupunta bilang chief strategist ng Han Dynasty Army at bilang chief ng instant noodle sa buong bansa. Magpapakita ng friendly visit sa Jiangdong. Dumating agad ang balita sa Nanjing. Sa mata ni Sun Quan, naghalo ang galit at pagtataka. Pinapakitang lumalaban ba siya? Boss, sobrang yabang ng taong ito. Walang pakialam sa iba. Walang respeto sa Jiangdong. Pakiusap, boss, magbigay ng utos. Pagpasok niya, hulihin agad. Pilitin ilabas ang sikreto ng noodles. Hindi tama ang sinabi mo, Governor. Ngayon, si Chen Feng ay itinuturing na Diyos ng pagkain. Nakipagtulungan pa tayo sa kanya laban kay Cao Cao. Kung bigla natin siyang editain, lahat ng tao sa mundo mag-aakusa na talagang walang word of honor ang Jiangdong. Tama si General Huang. May dala-dalang confidence si Chen Feng. Mas mabuti pang hintayin ang development, saka natin pagdesisyonan. Tama ang sinabi ni Zijing. Ipaabot sa lahat, tanggapin si Chen Feng ng pinakamataas na honor. Gusto ko ring malaman kung ano ang balak niya. Zuyu, kumusta na ang experiment ng magic noodles mo? Boss, tapos na po. Hindi kasing eksakto. Pero nakuha na ang pinaka-essence. Okay, bukas, ikaw ang mag-host ng welcome dinner. Kailangan ipakita kay strategist Chen Feng kung paano mag-host dito sa Jiangdong. Isang feast laban sa akin ang itinakda na. Ako naman ay nakahiga at umiinom ng suanmitang. Sir, nasa harap na tayo ng Nanjing. Nagpadala na ng escort boat ang Jiangdong. Pinamumunuan ni General Gan Ning. Paano kung makidnap ko ang kapatid ni Sun Quan at dalhin sa Jingzhou? Palagay mo, lalaki ba ang sweldo ko kay Liu Bei? Sir, mag-ingat po sa sinasabi. Ang boss ay itinuturing kang kapamilya. Hindi kanyang kinukuha para kidnapin ang hipag. Ha 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 ha, joke lang. Huwag seryosohin. Tara, magkita tayo kay Sun Quan at sa iba. Ha 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 ha, matagal ko nang narinig ang legend na si Chen Feng, may instant noodles na nagpapatahimik ng mundo. Pinapahanga ka ni Zhao Yu. Pero tingin ko, kung si Chen Feng lang ang gumagawa ng ganong noodles, limitado ang benepisyo.
Kung pwedeng kopyahin, mas mapapakinabangan ng lahat. Mas okay sabihin ni Xiaoyu ang totoo. Nakadiscover ako ng recipe ng magic noodles. Pinagawa ko sa mga chef sa mansion. Hinihiling kong tikman mo ngayon. Ang bango, walang pinag-iba ang normal noodles at magic noodles. Please, sir. Ay, kumusta, Zududu? Pwede ba akong magtanong? Minoon mo ba ito sa mantika? Ginold ang noodles, dapat dumaan sa pagprito para ma-shape. Yan ang important. Yung sabaw ba ay niluto ng maraming spices at sauce? Hinanap ko ang iba't ibang chef. Tinry ko lahat ng herbs at naluto ang sabaw na kayang makipagtagisan. Sayang, Zududu alam lang ang una. Di alam ang pangalawa. Mukha lang pero di ka parehong lasa. Nagdrawing ng teacher pero naging aso. Bibigay ko kay Dudu ang verdict. Sobra ang pag-expand ng noodles. Walang soul. Di balanse ang sabaw. Ang alat ay nakakabara. Ang 16 na words na yan ay pulit pa. Sa tunay na lasa, parang insulto sa pagkain. Sir, sobra kang harsh. Sabi mo hindi maganda ang noodles ni Yu. Ano ang specialty mo? Pakita mo kay Zududu. Pinakamataas na Supreme Badha Jumping Wall Seafood Ramen confirm. Ang bango nito, sobrang lakas at malinamnam. Lahat na patingin, nagulat. Namuti ang mukha ni Xiaoyu mula maputla naging parang bangkay. Ganito dapat ang totoong noodles. Pero, hindi ito ang noodles na para sa inyo. Ang tunay na handog ko ay isa pang regalo. System, isang mangkok pa. Sintonado, noodles received. Host. Narinig kong magaling kayo sa musika, Commander. Itong noodles ko ang tawag ay langi. Kapag kinain, palalamigin at lilinisin ang boses mo. Sa larangan ng tunog, para bang Diyos ang tutulong. Ngayong araw, unang pagkikita natin. Ibinibigay ko ito ng personal sa inyo, Commander. Esan. Binabati ko ang tagumpay ni Commander Zhao. Hindi akalain ni Xiaoyu noon. Itong mukhang simple na noodles na ito, ay lason pala nasisira sa kanyang reputasyon sa musika. Yung isda, hindi na ako tatanggi. Salamat sa inyong kabutihan. Talagang malinis at espesyal ito. Noodles na kay Dudu, nasa tiyan na. Bakit hindi ka tumugtog ng instrumento? Pakinggan natin ang galing mo. Para mapatunayan kung totoo ang handog ko. CJ. Ah. Ah. Ikaw ang may gawa nito. Ang noodles pwede mong kainin kahit paano. Pero hindi pwede basta magsalita. Nasa malayo ako, mga 10 hakbang. Ni hindi ko nga nahawakan ang instrumento mo. Paano ako nandaya? Baka hindi maganda pakiramdam ni Commander ngayon? Hindi siya nasa forma. Nakangit-ngit ang mukha ni Sun Quan. Walang magawa kundi magbukas ng bibig para tumulong kay Xiaoyu. Gong Jin. Siguro may problema ang instrumento. Kumanta ka na lang para marinig namin. Ay, ayon kasi, ang tunog, parang may 100 na baybe na sinasakal sabay-sabay. Ha ha ha. Ha 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 ha. Hay, Dudu, uminit ang ulo. Masama ang daloy ng dugo mo. Kailangan talagang magpagaling pa ng husto si Dudu. Ikaw. General Son, huwag kang magalit. Magagamot ang sakit ng commander. Ang nag-umpisa, siya ring magtatapos. Pusong sugatan, puso rin ang gamot. Naapektuhan ni Dudu ng diwa ng noodles ko. Siyempre, kailangan ding labanan ng iba. Talaga bang mapapagaling mo siya? Naman. Pero mahal ang punda ko ah. Tigil, walang gagalaw sa Zuko. Ah, ikaw pala, prinsesa. Huwag kang mag-alala, basta nandito ako ligtas si Zunyo. Ngayon pwede na nating pag-usapan ang punda ko. Sige, magsalita ka na. Ano ang gusto mo? Una, gusto kong magtayo ng instant noodle station sa buong Jiangdong.
Lahat ng tao, lugar at operasyon. Lahat iyon, mga tao ko ang bahala. Hindi pwedeng makialam ang gobyerno ng Jiangdong. Pwede pero may kondisyon ako. Lahat ng kita ng station, dapat 30% kay Jiangdong. Pangalawa, gusto ko lahat ng plano ng barko ng Jiangdong. Pati ang listahan ng pinakamagagaling ninyo na gumagawa ng barko. Hindi pwede. Buhay ng Jiangdong yan. Chen Feng. Plano mo bang kunin ang buhay namin? Hindi ko kukunin buhay nyo. Pakiramdam ko lang ang baga ng mga barko nyo. At sobrang liit pa. Gusto ko kayong tulungan mag-upgrade. Ibig sabihin, ako magbibigay ng ideya. Kayo ang gagawa. Pwede kong pabilis ang barko nyo ng 30%. At dagdagan ng 50% ang karga. Pwede pa di gumamit ng hangin o lakas tao. Kahit sa ilog, makakalayag. Hindi, walang sail o tao. Paano mangyayari yun? Sa akin, lahat posible, gaya ng noodes na ito. Sige, pumapayag ako. Pero unahin mong gamutin si Zhou. Walang problema. Huling kondisyon. Gusto ko si Son Shangxiang maging personal guide ko ng 1 buwan. Ikaw. Manyak, papatayin kita. Gusto mo? Ito ang panghimagas, tawag ay paglimos ng nakaraan. Nakakakalma ito. Napapawi ang lahat ng galit. Pinakabagay iregalo sa mga mainitin ang ulo na dalaga. Tikman mo. Lamig ang dadaan sa lalamunan. Hindi lang ito panlasa ang naliligtas. Kundi bihirang ginhawa sa magulong panahon. General Son, nailigtas ko na ang tao mo. Ang pangatlo kong kondisyon. Pumapayag ka ba? CJ. Pumapayag ako. Pero kailangan mong tiyakin na ligtas ang pag-aalay ng insenso. Siyempre naman. Ako'y marunong mag-alaga ng kababaihan. Mahal na prinsesa, pakitulungan mo ako sa darating na buwan. Ang kapana-panabik na piging, nagtapos sa aking tagumpay. Sa mga susunod na araw, nagkaroon ng malaking pagbabago sa Jiangdong dahil sa palitan ng kaalaman. Lahat ay nagbago ng malaki. Ang unang bapor na pinapatakbo ng tao ay matagumpay na nailunsad. Ang unang standardized na pagkainan ng instant noodles. Sa pangangasiwa mismo ni Zhou, pinagbukas ng Ingrande sa lungsod ng Jianye. Araw-araw, masayang nagpaplano si Zhou. Saan daw niya ilalagay ang susunod na sangay? Ang dating marangal na commander. Ngayon, diretso na siyang parang si. At ako, panahon ng umalis. Nagdaos muli ng piging si Sun Quan para sakin. Napakahusay mo, sir. Mas mahusay ka pa sa 10,000 hukbo. Kung gusto mong manatili, hahatiin ko ang mundo para sa atin. Napakalaki ng mundo. Di ko kakayanin mag-isa. Gusto kong lumikha ng bagong mundo na walang digmaan. Doon, lahat may noodles. Lahat may damit. Kailangan ng mundong iyon ang kabaitan ni Liu Bei at batas ni Cao Cao. At kailangan din ang fleet ni Sun Quan. Dapat mas malayo ang pangarap mo, General. Di ka mapipigil ng maliit na ilog. Sa likod ng malaking ilog, may mas malawak pa na karagatan. At lampas karagatan, napakaraming lupa at yaman pa. Mas malawak pa ang mundo kaysa akala mo. Gabing ito, isang buto ng pagsakop sa mga bituin at dagat, ay tahimik na tumubo sa puso ni Sun Quan. Aalis ka na ba? Tapos na bakasyon ko. Babalik ka pa ba? Naman, ikaw pa distributor ng Jiangdong. At nangako akong dadalhin ka sa dagat. Sinong gustong sumama sa'yo sa dagat? Para sa'yo ito. Akin mismo ang borda. Huwag kang tumawa. Aba. Kapag tapos na ang walang kwentang digmaan. Babalik ako't dadalhin kitang tumingin sa bituin at dagat. Ha ha ha. Pagbalik ko sa Jingzhou. Naipag-isa na ni Liu Bei ang hilaga. Nag-agawan ng trono ang mga anak ni Cao Cao. Nag-away sila ng matindi. Sa huli, natalo silang lahat ng puwersa ni Namaki at Zhang Xiu. Malinaw na ang landas ng mundo. Tanging si Liu Zhang ng West Sichuan na lang ang natitira. Napakadaling pag-isahin ang West Sichuan. Nagpadala lang ako ng instant noodle promo team ko. Sa labas ng syudad, nagsagawa ng malasa at maanghang hotpot festival ng 3 araw at gabi. Kumalat sa lungsod ang bango. Pagkalipas ng 3 araw, kahit di namin salakayin, kusang bumukas ang pinto ng lungsod. Tama na, tama na.
Kung magtutuloy pa, mamamatay sa gutom ang mga sundalo ko. Sa wakas, nagkaisa ang mundo. Taong 220, ulit na isinabit ang bandila ng Han sa buong China. Ngunit di na hari-harian lang ang emperador. Dahil sa mungkahi ko, Liu Bei at Cao Cao. At Sun Quan ay nagtayo ng Han United Government. Si Liu Bei, dahil siya ay kasapi ng royaltad ng Han, naging unang prime consul. Pinamunuan niya ang lahat. Simbolo ng pagiging lehitimo. Si Cao Cao, na napabago ko ng masarap na pagkain. Wala nang hilig sa digmaan. Nalulong na siya sa agrikultura at panitikan. Kusa siyang nagboluntaryo. Itinatag ang Department of Agriculture and Poultry. Nagpokus sa pagtaas ng ani at pagandahin lalo ang papuri sa instant noodles. Si Sun Quan naman, sa wakas, naging unang ministro ng dagat at eksplorasyon. Sa kanyang pamumuno, naipundar ang fleet na may steam paddle. Nagsimula ng tuklasin ang di kilalang dagat. Silk, porselana, at instant noodles mula Jiangdong. Napadala na sa mas malalayo pang lugar. Ako naman, tinanggihan ko lahat ng titulo. Isa lang ang tinanggap ko, Chief Consultant ng Han para sa teknolohiya at kultura. Nagtatag ako ng standardized na mga paaralan. Pinalaganap ang simplified Chinese at mga bantas. Nagtayo ng pahayagan, ipinakalat ang bagong kaisipan at kaalaman sa agham. Nagbuo pa ako ng unang idol girl group. Ang awit na ipaborito ng Instant Noodles Alliance ay sumikat sa buong bansa. Siyempre, hindi ko rin nakalimutang tuparin ang aking pangako. Pagkalipas ng 3 taon, dumating ang isang napakalaking barkong bakal na walang kapantay. Dumaong ito sa daungan ng Jianye. Sa mga taong ito, matagal nang hindi siya yung mainitin ang ulo na parang sili. Ngayon siya ang Sisi ng aking noodle empire. At siya rin ang magiging asawa ko. Handa ka na ba? Magsisimula na agad ang ating honeymoon sa buong mundo. Chen Feng, nagugutom na ako. Anong gusto mong kainin? Lobster o steak? Gusto kong kumain ng isang mangkok ng nilutong mong beef noodles. Hahaha. Sige, marami akong gagawin. Congratulations, natapos mo ang huling misyon. Ginamit ang instant noodles para pag-isahin ang mundo at buksan ang bagong sistema ng era. Reward, permanenteng unlimited na supply ng sangkap. At natatanging titulo, lasa ng kaligayahan. Papunta na sa rest mode ang system na ito. Sana masaya ang buhay mo kasama ang pamilya mo. Mag-enjoy sa pagkain. Sino ba ang mag-aakala? Ako, isang ordinaryong empleyado ng modernong panahon dahil lang sa isang simpleng bowl ng instant noodles. Sa panahon ng mga bayani, naging isang alamat ako.